Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito na nga ba yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, mga ka-analyze. Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho mahilig mag-trash talk, hindi ho marunong magmura, hindi ho nagbabanta ng suntok, sipa, ganito, no? Hindi ho nag-e-FU sign sa camera. Hindi ho nangahalik ng iba't ibang babae sa entablado kahit may asawa na. No? Sa makatuwid si Pangulong Bongbong Marcos ho, hindi ho katulad ho ng administrasyong Duterte. Sa makatuwid, hindi ho katulad ho ni Digong. Na matapang magsalita, mura dito, mura doon, trash talk dito, trash talk doon. Pero ang target lang ay yung mga nasa laylayan ng lipunan. Pero yung mga malalaking tao ho, hindi ho nakukulong. Ano pa sabi ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraan? Kahit kaalyado ka niya, ha? Kapag nagkaroon ka ng kaso, may katiwalian ka, meron kang korupsyon, siguradong tatablahin ka niya. Hindi na kayo magkaibigan, hindi na kayo magkatropa. Ito, may nasample na mga kababayan. Pakinggan ho natin. Magmula ho itong balitang ito, magmula ho sa lugar, lungsod ho ng Pampanga. Breaking. Mayor ng San Simon, JP Punsalan, arestado sa 80 million bribery. Nako po. Arestado si San Simon, Pampanga Mayor Abundio JP Punsalan Jr. sa loob ng cafe mesa sa Clark Freeport Zone noong Agosto 5, 2025 sa isang entrapment operation ng NBI kaugnay ng 80 milyong suhulan. Nako po. Nasabat si Punsalan at kasamahang si Dr. Ed Ryan Dimla habang tinatanggap umano ang 30 milyon na paunang bayad para sa pag-aayos ng business permit at iba pang transaksyon sa lokal na pamahalaan. Matagal nang inuugnay ang alkalde sa umano'y multimilyong pisong pangingikil sa local government unit level. Umani ng samot-saring reaction online ang balita kung saan tinawag ng netizen na long overdue ang pagkakaaresto. Kinumpirma ng NBI na isasampa ang formal na kaso ng graft at korupsyon laban sa alkalde sa mga susunod na araw. Wala pang inilalabas na pahayag si Punsalan. Malamang ako, tignan nyo, long overdue na raw ang pagkakaaresto. Malamang ito mga kababayan, mga ka-analyze, ito ho yung mga namamayagpag. Nung panahon ho ng administrasyon Duterte. Alam niyo naman sa administrasyon Duterte, tulad ho ng war on drugs, extrajudicial killing. May nabalitaan na ba kayo doon sa war on drugs, extrajudicial killing na mga pamilya na naiwan ho nung mga namatay doon sa war on drugs, extrajudicial killing? May nabalitaan na ba kayong mahirap? May nabalitaan na ba kayong mayaman? Wala. Puro mahihirap ho ang biktima. Kasi itong war on drugs, extrajudicial killing, nagkaroon lang ho ito, puro ho dun sa lugar ho ng mahihirap. Nung panahon ho ni Digong. Kasi, bakit nga naman nila ipapatupad ang war on drugs sa lugar ng mayayaman? Mamaya makabunggo, makatisod sila ng mga anak ng kanilang kumpanyero. Kaya puro dun. Kita mo. Yung 2025 ngayon, from 2022 from 2025, nasa 50 billion na yata ang nasasamsam ng gobyerno. Basta kulang 50 million ako nasasamsam ng gobyerno about ho sa droga. Pero wala akong nangyayaring war on drugs, extrajudicial killing. Pero ng panahon ho ni Digong, from 2016 to 2022, hindi ganito karami. Pero, libo-libo naman ang namatay. Ha?
Tapos, ang mga namamatay pa, puro mahihirap mga nasa laylayan. Pero yung mga big time na mga kriminal, nandun na ho sa laya. Kita nyo nga, yung si Michael Yang, yung may kinalaman ho sa droga. Binigyan pa ng posisyon, economic advisor pa ng kanyang administrasyon. Palain nyo yun. Kita mo ha. Kita mo, ano point natin dito? Si Pangulong Bongbong hindi ho marunong magmumura, trash talk, ganito, ganyan. Pero, ngingiti-ngiti lang. Pero, kita mo, mas nakakatakot ho. Mas nakakatakot ho. Hindi ho para sa ating mga nasa laylayan, para ho sa mga big time criminal. Hindi ka tulad ni Digong, matapang magsalita, mura dito, mura doon. FU-sign ng FU-sign sa camera, pero ginawa lang tutaho ng China. Pero si Pangulong Bongbong, kita nyo naman, hindi ho nagsasalita. Ha? Nang kung ano-ano sa China. Hindi nangangakot kung ano-ano sa China, pero kita mo naman. Pinaglalaban ho, karapatan natin ho dyan sa economic zone natin ho dyan sa West Philippine Sea. Ha? So, ito si Pangulong Bongbong, hindi totoong weak leader ito. Strong leader ito. Hindi niya lang talaga pinakikita sa pagiging bastos, palamura, trash talk. Sagawa siya, sagawa. Ha? Okay. Kita nyo itong mayor ho ng Pampanga, ha? Meron pang, ano ito, entrapment ng NBI actual video. Pakinggan natin. Panoorin natin. Meron kayong karapatang kumuha ng abogado. Kung hindi nyo kayang mag-provide ng abogado, ang Estado ay magbibigay ng abogado sa inyo. Naintindihan niyo po ba sila? Constitutional right niyo po yan. Ano po? Tara po, sama po muna kayo sa amin. Ayan, tara po. Yung pera, kunin mo mga cellphone ni Mayor. Kunin mo, akin na po muna. Tama ka ng Mayor. Dali nyo yung pera. Dapat nga yan, pinusasan eh. Ha? Bagay, doon pa rin yung pagrespeto. Mayor kasi. Ha? Mayor kasi. Pero ngayon ho, dinala na ho sa Department of Justice ho ito. Sinampahan na ho ng kaso. Ng graph. Ayan ho. Darulo, sir. Darulo lang. Okay na ako. Yan. Okay na, sir. Mayor, totoo po ba yun, Mayor? Kaliwa. Mayor, totoo po ba? Dire. Sabi nung reporter, Mayor, totoo po ba yan? Totoo. Siyempre, sabihin niya, hindi totoo. Ang NBI ho, mga kababayan, siyempre, yung buong dokumentaryo nito, yung buong footage nito, hindi pa ko pinakikita. Putol ho yun. Pero ang NBI, dyan ho magaling. Ang National Bureau of Investigation, dyan ho magaling sa entrapment. Okay, sigurado, hindi lang dun yung eksena na yun. May mga palitang usapan niya, may palitang text, bago nangyari itong araw na ito. At siguradong yun ang ipapasang kabuuan sa korte. Kasi hindi naman nila papahiyain ng kanilang ahensya. Sigurado, ano ito, dokumentaryo yung mga ebidensya nito. Magmula dun sa usapan, paano magkikita dun sa cafe shop, coffee shop yata yun. At hindi lang yung marami sila eh. Tingnan ho natin dito. Mayor, totoo po ba yun, Mayor? Kaliwa. Mayor, totoo po ba? Dalawa, meron pa. Good. Dalawa. Dami nila, malamang ito. Kung di tayo nagkakamali, mga taga-munisipyo ito. Na imbis na dapat yung pang-uno nila, yung mismong alkalde nila, mayor nila dyan sa munisipyo, dapat siya ang nangunguna sa kalaban ng katiwalian, siya pa ang nangunguna. Isipin mo, alkalde ka.
tatanggap ka ng pera sa labas ng munisipyo. At para sa ikakaayos, ikakapasa ng permit ng isang negosyo. Eh, hindi naman tinatransak sa labas yan. Alam mo yan dahil alkalde ka. Tinatransak yan doon sa loob ng munisipyo. Ha? At grabe, ilan? 80 million, paunang bayad, 30 million muna. Grabe, ano? Eh, masasabi ba natin, ngayon lang ginawa ni Mayor yan? Kaya malamang ito yung mga namamayagpag sa panahong administrasyon Duterte. Ay, nako. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog, mga kababayan, mga kanalays. Bye-bye po. Thank you.